Good evening guys! So today is share ko sa inyo ang aking plant-based dinner as a solo living. So I usually cook my food because as what I've said, I'm plant-based and I have been plant-based for 25 years now. So for tonight, I'm gonna share to you my plant-based dinner. And ang dinner ko tonight is simple lang pero masarap. So meron akong fried courgette, corn sausage which is plant-based, cucumber na may salt and vinegar, and meron din akong java rice. Ang hinalo ko dyan is turmeric lang and garlic. And meron ako ditong ready-made soup, na vegetable soup. And syempre, hindi mamawala ang ating dip. So meron ako ditong fish sauce alternative. So bali ito yung tinatawag natin sa Pilipinas na patis, pero wala siyang halong isda. So this kind of dinner guys, hindi siya fancy pero nakakabusog siya and magaan sa katawan. So may mga nagtatanong minsan, ano ba talaga ang difference ng vegan, vegetarian, plant-based, at pescatarian? So ito lang ang pinakasimpleng explanation niyan. So dito sa Europe, marami talagang vegan and vegetarian and common talaga sa kanila. So, hindi ako hirap maghanap ng pagkain. Pero sa Pilipinas, I guess we are not yet fully aware of this kind of diet. Ang alam lang natin, vegetarian. Hindi kumakain ng kanin. Pero may iba-iba siya. Like ako, plant-based ako. I tried to be vegan, but it's quite, medyo hirap. Kasi ang vegan is a lifestyle. It includes your clothes. It includes your, lahat. Pati shampoo, pati mga toothpaste mo dapat vegan, walang mga animal products. So yan ang vegan, walang karne, and includes yung lifestyle mo. So pag vegan, walang kahit anong galing sa hayop, walang meat, fish, dairy, at eggs. Usually, ginagawa ito for health, ethics, and for the environment. So yan yung vegan, more of a lifestyle siya and may strong reason bakit ka talaga naging vegan. Now, anong vegetarian? Sa vegan, walang dairy at saka egg. With the vegetarian, pwede silang kumain ng dairy at saka ng egg. So, pag vegetarian, pwede rin silang kumain ng cheese, kaya nang sinabi ko, ng gatas at ng dairy. Now, sa plant-based, kagaya ko, mas focus siya sa mga gulay at saka mga fruits. Hindi rin kami kumakain ng karne, pero more on plants. Hindi siya super strict, kagaya ng vegan, pero more on lifestyle talaga siya. So, that is plant-based. But for me, I prefer na hindi rin ako kumakain ng itlog itself or ng milk itself. Pero pag nahalo na siya sa mga bread, kinakain ko. Okay lang sa akin. Pero pag yung direct talaga na pritong itlog or milk, as much as possible, if there is product na walang halong animal products, nagtatry talaga ako mag-vegan. For as much as possible, dapat yung kainin ko is plant-based. Now, ano naman itong sinasabi nila na pescatarian? Pescatarian naman, walang meat, pero pwede sila ng fish and seafoods. Kasama pa rin ng gulay paminsan, at paminsan-minsan, pwede sila ng dairy. So, itong dinner ko tonight is plant-based siya. Simple, walang meat, pero masayang tiyan. Actually, isa sa mga dahilan kaya nag-stop ako kumain ng karne is dahil nakapanood ako ng mga documentaries sa YouTube. Actually, hindi siya madaling panoorin guys, pero it is very eye-opening. And I hope you will also watch it too. Ang una ko napanood is yung Dominion. Ito, grabe talaga to. Pinakita talaga anong mga nangyayari sa animals behind the scenes. After watching that, napaisip talaga ako. Then, napanood ko naman yung The Earthlings. Dito sa documentary na ito, na-feel ko na hindi pagkain ang mga animals. May buhay at pakiramdam din sila kagaya natin. After that, pinanood ko rin ang Cowspiracy at Seaspiracy. At dito ko na-realize ang impact ng fishing industry at meat industry sa ating environment.
which is sobrang laki pala. Isang documentary naman na nakafocus sa health, which is What the Health. Dito ko rin nakita na posible palang maging healthy kahit plant-based. So, pinag-aralan ko talaga siya guys, paano maging plant-based, and I have been plant-based for 25 years now and I'm so happy, and I wish sana ginawa ko siya noon pa. After watching those documentaries, naisip-isip ko ayaw ko na talagang kumain ng karne. Hindi sa pinipigilan ko, kundi talagang ayaw ko na. Hindi siya biglaan, pero naging conscious choice ko siya. So ngayon, mas pinili ko ang plant-based diet para sa health, sa animals, and for the environment. And hopefully, I'm getting there, trying to practice vegan lifestyle. So, kung curious kayo, try nyo rin panoorin yung mga documentaries na nabanggit ko. Ilalagay ko ang link sa aking description at baka magbago din ang mga pananaw nyo. Yun lang. Thank you for watching.